Isang pagbati ng maligaya at masiglang araw, oras at panahon sa ating mga minamahal na mag-aaral, mga masasigasig na magulang at taga-subaybay ng mga bata. Marugod namin kayong inanayahan sa DepEd Candon City Teleskwela, kanlungan ng kaalaman tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Ako, si Teacher Marites, ang iyong guro sa Filipino para sa ika-4 na baitang. Ang ating aralin ay nakabatay sa most essential learning competency na nagagamit ng wasto ang pang-uri, pahambing sa paglalarawan ng tao, bagay, lugar at pangyayari sa sarili, ibang tao at katulong sa pamayanan. Ang ating layunin ay nagagamit ng wasto ang pang-uri sa paglalarawan ng tao, lugar, bagay at pangyayari sa sarili at ibang taong katulong sa pamayanan. Ang paksang tatalakayin natin ngayon araw ay pang-uring pahambing. Handa na ba kayo? Halina't matuto. Para sa ating patnubay na tanong. Una, ano ang pang-uring pahambing? Pangalawa, paano pinaghahambing ang dalawang tao? Bago tayo magsimula, narito ang ilang paalala. Una, makinig at manood ng mabuti. Pangalawa, intindihin ang sinasabi ng guro. At pangatlo, maghanda ng papel at panulat na magagamit upang maitala ang mga mahalagang konsepto ng ating aralin at sa pagsagot ng mga pagsasanay. Handa na ba kayong matuto? Tara, simulan na natin ang ating talakayan. Basahin ang bawat pangungusap. Si Maria ay kasintalino ni Sonia. Sino-sino ang pinag-uusapan natin sa pangungusap? Tama, sina Maria at Sonia. Paghambingin nga sila, kasintalino ni Maria si Sonia. Ilang tao ang ating pinaghambing? Tama, 2 ang ating pinaghambing. Ano ang salitang ginamit natin para paghambingin sila? Kasintalino. Ano ang salitang ugat ng kasintalino? Talino. Ano ang idinagdag nating kataga? Kasin. Kapag sinasabing kasintalino, magkatulad ba sila o di magkatulad? Magkatulad. Magaling mga bata. Ikalawang pangungusap. Ang ani ng mga magsasaka ay mas masagana ngayon kaysa sa nakaraang taon. Ano ang pinag-uusapan natin sa pangungusap? Ang ani ng magsasaka ngayon kaysa sa nakaraang taon. Paghambingin nga ang ani ng mga magsasaka ngayon at nakaraang taon. Tama, mas masagana ang ani ng mga magsasaka ngayon kaysa nakaraang taon. Ano ang salita na ginamit sa paghahambing? Mas masagana. Kapag sinabi bang mas masagana, ito ba ay magkatulad o di magkatulad? Ito ay di magkatulad. Mahusay. Ikatlong pangungusap. Mas malamig sa Baguio kaysa sa Ilocos. Ano-ano ang pinag-uusapan natin sa ikatlong pangungusap? Baguio at Ilocos. Ang mga ito ay mga lugar. Paano sila pinaghambing? Mas malamig sa Baguio. Anong salita ang ginamit sa paghahambing? Tama, mas malamig.
Naranasan na ba ninyong pumunta sa Baguio? Kung oo, masasabi ninyo na ang mga ito ay di magkatulad. Ang mga salitang ginamit kanina sa ating mga pangungusap na kasintalino, mas masagana, at mas malamig ay tinatawag na pang-uring pahambing. Ang pang-uring pahambing ay mga salita na naghahambing ng tao, bagay, hayop o lugar. May dalawang uri ang pang-uring pahambing. Una, pahambing na magkatulad. Sa magkatulad na pahambing, gumagamit tayo ng mga panlapi o katagang gaya ng magka, sing, sim, sin, magkasing, magkasim, ga, pareho, at kapwa. Halimbawa, magkasing tangkad sina Arnold at Aljur. Sinlakas ni Bernardo Carpio ang taong iyon. Para sa iyo pang halimbawa, kasimbait ni Mario ang kapatid niya. Anong uring pahambing ang ginamit? Tama, kasimbait. Parehong matamis ang manggang hinog at atis na hinog. Anong pang-uring pahambing ang ginamit? Tama, parehong matamis. Kapwa malamig ang Baguio at Tagaytay. Anong pang-uring pahambing ang ginamit? Kapwa malamig. Pangalawa, pahambing na di magkatulad. Ang pahambing na di magkatulad ay madalawang uri din. Una, palamang. Nakahihigit sa katangian ang isang sa dalawang pinaghahambing. Ginagamitan ito ng mga katagang higit, lalo, mas, at di hamak. Halimbawa, higit na matapang siya kaysa sa akin. Para sa iyo pang halimbawa, di hamak na matalino si Ben kaysa kay June. Anong pang-uring ginamit? Tama, di hamak. Anong uri ito ng pahambing na di magkatulad? Tama, palamang. Ang pangalawang uri ng pahambing na di magkatulad ay ang pasahol. Kulang sa katangian ang isang sa dalawang pinaghahambing. Ginagamitan ito ng mga katagang di gaano, di gasino, at di masyado. Halimbawa, di gaanong masarap ang papaya tulad ng mangga. Para sa iyo pang halimbawa, di hamak na matalino si Ben kaysa kay June. Anong pang-uring pahambing ang ginamit? Tama, di hamak. Anong uri ito ng pahambing na di magkatulad? Tama, palamang. Pangalawa, di masyadong mabangis ang aso tulad ng leon. Anong pang-uring pinaghambing ang ginamit? Tama, di masyado. Anong uri ito ng pahambing na di magkatulad? Tama, pasahol. Pangatlo, mas mabilis tumakbo si Benji kaysa kay Ronnie. Anong pang-uring pahambing ang ginamit? Tama, mas mabilis. At anong uri ito ng pahambing na di magkatulad? Tama, palamang.
Naintindihan ba mga bata? Magaling. At sana ay nabatid na ninyo kung ano ang pang-uring pahambing. Ano nga ba ito? Ang pang-uring pahambing ay salitang naghahambing ng tao, bagay, hayop o lugar. Handa na ba kayo para sa inyong gawain? Ihanda ang inyong lapis at papel. Para sa inyong unang gawain, tukuyin kung pahambing na magkatulad o di magkatulad ang mga sumusunod na pangungusap. Lagyan ng check kung magkatulad at X naman kung di magkatulad. Una, magkasing ganda ang mga dalaga sa kanilang nayon. Pangalawa, si Ronald ay di gasinong masipag na gaya ni Rhea. Pangatlo, ang lalaki kanina ay sintangkad ng manlalarong si Lebron. Pang-apat, higit na mamahalin ang mga regalong binigay nila sa mga dalaga kaysa ibang binata. At pang-lima, di hamak na malawak ang taniman ng aking lolo kaysa aking tatay. Handa na ba kayong itama ang inyong kasagutan? Tara! Para sa unang bilang, ang sagot ay check. Ikalawa, X. Ikatlo, check. Ika-apat, X. At pang-lima, X. Magaling mga bata. Para sa ikalawang gawain, isulat ang ginamit na pang-uring pahambing sa bawat pangungusap. Una, mas maganda si Beverly kay Catherine. Pangalawa, pinakamaliit si Heaven sa lahat. Pangatlo, mas tahimik si Mary Jane kay Elsa. Pang-apat, magkasintaas si Vilma at Joy. At panghuli, si Mario at James ay kapwa mabilis tumakbo. Ating alamin kung tamang inyong sagot. Una, mas maganda. Pangalawa, pinakamaliit. Pangatlo, mas tahimik. Pang-apat, magkasintaas. At pang-lima, kapwa. Ang susunod ninyong gawain ay sumulat ng pangungusap gamit ang mga pang-uring pahambing na higit, mas, di masyado, pareho, sin, lalo, magkasim, di gasino, higit, at di hamak. Bibigyan ko kayo ng panahon para dito at itatama natin ang iyong ginawa sa susunod nating pagkikita. At para sa inyong huling gawain, lagyan ng check ang patlang kung ang paghahambing sa pangungusap ay patulad at X kung ang paghahambing ay di patulad. Una, si Roy ay di gasinong masipag na gaya ni Randy. Pangalawa, si Chester ay kasing galing ni Danilo sa pagsasayaw. Pangatlo, ang nakita naming buwaya sa lawa ay kasing laki ng bangka. Pang-apat, ang magkaibigan ay magkasing tangkad. At pang-lima, pakiramdam ko ay sinlakas ko si Hercules. Handa na ba kayong sagutin ang inyong mga ginawa? Tara! Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay X. Ikalawa, check. Ikatlo, check. Ika-apat, check. At panghuli, check. Magaling mga bata!
Sana ay may natutunan kayo sa ating aralin sa araw na ito. Muli, ang iyong guro, Teacher Marites. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam!